Naamoy mo na ba yung luto ni Mama? Oo, ate. Namiss ko yung adobo niya. Nagutom tuloy ako. O sige, teka lang, tatawagin ko na si Mama. Sabihin ko nandito ka na, ha? Okay, sige. Ma? Ma, nandito na po si Destiny. Kamusta po? Okay naman. Oo, katatapos lang magluto. Ma, bakit para po ang tamlay-tamlay niya naman? Baka po masyado kayong napagod sa pagluluto. Hindi. Hindi ako matamlay. Hindi ako pagod. Masaya ako. Nakabalik ka na. Nandito ka na ulit sa bahay. Ha? Gutom na ba kayo? Actually, hindi pa kami gutom, pero naamoy na namin yung adobo mo eh. Sige, maghahain na ako. Ah, hindi na. Ako na maghahain, ha? Mabuti pa, Ma, kayo na muna ang umasikaso dito kay Destiny. Sige na, ako Nasa na. kusina lahat. Sige, Ma, ha? Destiny, may iniinit lang ako, ha? Baka makaligtaan ni April, eh. Babalik ako. Sige po. Pasensya ka na. Kasi kaming dalawa lang ni April. At yung papa niya, nandito. Ang kasambahay namin nag-day off, eh. Joey. Po? Hindi pa kami tapos magsabit ng mga dekorasyon dyan. Taon-taon kasi tinatayo namin yan. Tulong-tulong kami. Pero mas masaya kami nung kasama pa namin si Joey. Siya yung laging excited. Pag nandyan na yung Christmas tree, ang saya-saya niya. Kaya, bago pa man mag-Disyembre, nakatayo na yung Christmas tree. Tapos, punong-puno ng kulay, punong-puno ng mga nakasabit, kung ano-ano. Pero ngayon, late na namin inilabas yan. Ayoko sanang ilabas pa kasi nga, maalala ko kasi si Joey. Lalo ako malulungkot. Sinasabi ko nga sa sarili ko, paano pa nga bang magiging masaya ang Pasko namin kung wala na yung pinakamamahal kong anak? Si Joey, siya ang kahulugan ng Pasko para sa akin. Siyang kukumpleto sa amin.
ginagawa ni Joey. Naglalagay ng star. Pero ngayon wala na siya. Hindi na niya ulit magagawa pa yan. Pwede na ulit, Ma. Kompleto na ulit yung Pasko mo. Nandito na ako. Nandito na ang Joey mo. Nandito na ako sa harapan mo, Mama.